Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito guys, ito nakakapanghinayang talaga. Nakakapanghinayang dahil bumoto tayo ng mga taong duwag, walang paninindigan, walang isang salita sa mga pinangako, at ng mga artista na gusto pang maging direktor sa totoong buhay. Pakinggan po natin. Implementation sila against the fight with the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwede sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Lumabas na mismo sa bibig nitong si Richard Gomez na totoo lahat ng nangyayari noong drug on wars, na totoong nagkakaroon ng patayan. So, alam mo parang nagkaroon ng patayan eh. Diba? Nasa posisyon ka, dapat alam mo ang ibig sabihin ng human rights. Alam mo ang ibig sabihin ng due process. Alam mo ang ibig sabihin ng dapat yung mga akusado, katulad ngayon, iniimbestigahan, di ba? Dapat imbestigahan muna bago sila sintensyahan. Hindi yung dapat papatayin agad. Dapat umaksyon ka. Dapat gumawa ka ng mabuti para dyan sa mga kababayan mo. Pero anong ginawa mo? Nabahagang buntot mo. Tapos ngayon ngawa-ngawa ka dyan na ganyan. Ibig sabihin umaamin ka na, nagtitestify ka na laban sa mga nagpatupad ng drug on war na talagang nagkakaroon ng patayan. Sad War on drugs pala. na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. Kumanta na siya eh. Siya na mismo ang nagsuplong dito kay Duterte o sa mga higher ups nga si Duterte, di ba? Siya na mismo ang nagsabi na totoo yung nangyayari. Di ba? Yan na, andyan na yung ebidensya. Si Richard Gomez na mismo ang nagsabi. Magtatanong pa ba tayo? They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police. Sa mga civilians lang po, maraming namatay. At ikaw na rin mismo ang nagsabi, mga civilians, maraming namatay. Ibig sabihin, walang kinalaman. Ibig sabihin, mga inosente. Hindi talaga mga pusher, hindi mga user. Nagtitestify na si Gomay, oh. Siya na mismo ang nagsasabi, hindi pa ba nyo magets? Siya na mismo ang nagsabi na guilty talaga ang war on drugs nitong mga Duterte. Ang liwaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate eh hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. Paano mo pa sasabing hindi totoo? Ikaw na nga nagsabi na totoo ang nangyayari, na patayan noon. Diba? Paano? What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, it's not true. So, ano yung... Etong si Goma, artista talaga. Hindi na siguro to nakikinig ng balita. Hindi na nagbubukas ng radyo. Puro na lang arte. Gustong maging direktor. Tingnan mo, gusto nga niya maging direktor ngayon yan sa Congress. Sasabihin niya, what if hindi totoo? Hindi ba niya alam na naibasura yung mga kaso ni De Lima bago pa lumabas si Kerwin Espinosa? So, ang ibig sabihin nun, ang testimony ni Kerwin Espinosa, pinatunayan lang yung pinaglaban ni Laila De Lima na wala siyang kasalanan. Ano yung pinanghahawakan natin lahat? In both institutions of the Senate and the House. And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of...
Yan, nagtuturo na naman siya. Hindi siya nakikinig, basta na lang siyang salita ng salita. Ang gustong mangyari ni Richard Gomez dito sa Congress is maging direktor. Mga artista kasi kayo kaya ito yung sinasabi natin, marami ding mga artista na may ginawang mabuti dito sa politika. Pero mas marami na nasa mas matataas ang posisyon na wala talagang bayag. Lahat sila atras. Ito na nga ba yung sinasabi ko Pero ano't ano man, sana po sa mga botante pagdating ng eleksyon, maging matalino na po tayo. Maging mapagmasid, maging mapanuri. Para po yung mailalagay natin dyan sa posisyon ay may magawang mabuti para sa ating bayan. That's all. Adios.